Sa gitna ng maingay na palengke, naroon si Charisse. Abalang-abala sa pagtitinda ng mga prutas. Pawis sa pawis siya, pero kahit ganoon, kitang-kita pa rin ang ganda sa mukha ni Charisse. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at denim shorts. Nakapusod ang buhok, pero may ilang hibla na tumataka sa gilid ng mukha niya habang patuloy siyang tumatawa at nakikipagbiruan sa mga suki. Presyong kaibigan yan, ate! Tawa ni Charisse habang inaabot ang sukli sa isang matandang babae. Ngunit ilang sandali lang, may huminto sa gilid ng kalsada. Isang itim na SUV. Napatigil ang ilang tindera at tindero, pati mga mamimili, dahil bihira silang makakita ng ganoon sa gitna ng palengke. At doon, dahan-dahang bumaba ang isang lalaki. Matangkad, maputi, naka-long sleeves na itim, nakasuksok sa slacks. May relo sa kaliwang pulso na halatang mamahalin. Ang buhok ayos na parang galing lang sa salon. At ang mukha, matangos ang ilong, kaya nagsimula ng magbulungan. At doon, sandaling natigilan si Charisse. Nabitawan pa niya ang hawak na saging. Ay, leche! Sabi ni Charisse sa sarili, sabay pulot ng prutas habang pinapanood kung paano lumipat si Samuel sa kabilang pwesto. Habang nakikipag-usap si Samuel sa tindero ng isda, hindi maiwasang titigan ni Charisse si Samuel. Ang pogi niya naman. Bulong ni Charisse sa sarili, pero narinig siya ng tindera sa katabi. Aba, huwag kang ganyan, Charisse, baka may asawa na yan. Sabay tawa ng kaibigan niya si Alona. Ano naman kung may asawa? Titig lang naman to, hindi kasalanan yun. Sagot ni Charisse sabay kindat. Ngunit napalunok si Charisse nang biglang lumingon si Samuel sa direksyon nila. Magkatinginan sila at parang biglang huminto ang lahat. Nakangiti si Samuel, kaya naman kumabog ang puso ni Charisse. Good morning, sabi ni Samuel habang papalapit. Napakurap si Charisse, medyo natigilan bago nakasagot. Good morning din po. Po? Nakangiting tanong ni Samuel. Tingin mo ba, tanda ko na para magpo ka? Hindi naman po. Ay, hindi pala po. Hindi naman kuya. Napahagikik si Charisse sabay tawa ng malakas. Halos mapayoko si Charisse sa hiya. Tumawa rin si Samuel. Relax, miss. Kasi nakakahiya. Bihira lang kasing may bumababa dito na ganyang kapogi. Sabi ni Charisse ng derechahan, sabay kagatlabi pagkatapos, parang na-realize niyang nasabi niya na malakas. Napatas ang kilay ni Samuel, pero halatang aliw. Ganyan ka ba talaga kaane sa mga customer mo? Depende kung gwapo. Balik ni Charisse sabay tawa. Nagkatinginan sila ulit. Anong tinda mo? Tanong ni Samuel, tumingin sa mesa ni Charisse. Mukhang sariwa to mga mangga. Aba, syempre. Ako pa, galing yan sa Nueva Ecija. Sagot ni Charisse habang inaayos sa mga prutas. Matamis pa sa first love. Napangisi si Samuel. Kung ganon, gusto kong tikman. Yung mangga? Depende kung yun lang bang pwedeng tikman. Biglang tumigil si Charisse. Napatingin siya kay Samuel na nakangiti pa rin. Para nagbibiro pero may halong pahiwatig. Grabe ka naman, sir. Hindi ako nagbibigay ng free taste sa unang kita. Natatawan sagot ni Charisse, pilit itinatago ang pamumula ng pisngi. Ganun ba? So, may pangalawa pa? Depende kung bibili ka. At doon, natawa na malakas si Samuel. Pagkano lahat ang mangga mo? Tanong ni Samuel bigla. Lahat? Sir, ang dami niyan. Bibiling ko lahat. Halos mapanganga si Charisse. Ha? Lahat-lahat talaga? Sir, mga 5 basket to. Okay lang. Sigurado ka? Hindi mo naman yata kayang ubusin. Hindi naman ako lang kakain yan. Sagot ni Samuel. May mga staff din ako sa opisina. At saka... Tumingin ulit si Samuel kay Charisse, diretso sa mga mata. Gusto kong makita kung paano kang umiti kapag nabenta mo lahat ng paninda mo. At doon, hindi na napigilan ni Charisse ang tawa. Ganyan ka ba sa lahat ng tindera? Depende. Nakangiti si Samuel. Kung kasing ganda nila ng nasa harap ko, oo. Ang kapal ha? Sabi ni Charisse.
pero halatang aliw din. Pinaglaruan niya ang bayong sa gilid habang sinisimulan niyang ilagay ang mga mangga sa plastic. Sige na nga, baka sabihin mo suplada ako. Hindi bagay sa suplada, sabi ni Samuel. Sinundan ng isang titig na parang nangaakit. Anong bagay sa akin? Yung ganyang ngiti. At napangiti talaga si Charisse. Biglang bumilisan naman ang tibok ng puso ni Charisse kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Habang abala si Charisse sa pag-aabot ng mga mangga, hindi niya mapigilan ang tingin sa mga kamay ni Samuel. Malinis, maputi, halatang hindi sanay sa trabahong palengke. Ay sir, baka masira yan, mabigat sabi ni Charisse sabay abot ng isa pang plastic. Okay lang, sanay ako sa mabigat. Sagot ni Samuel sabay ngiti. Pero mukhang ikaw, hindi. Ha? Hindi sanay sa mabigat? Anong ibig mo sabihin? Sa problema. Napatigil si Charisse. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may lalim yung pagkakasabi ni Samuel. Siguro kasi mas pinipili kong umiti kahit mabigat. Sagot ni Charisse na mahina. Napangiti rin si Samuel, yung tipong nakakaintindi. At yan ang pinakamaganda sa'yo, Charisse. Biglang natigilan si Charisse. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tumas ulit ang sulok ng labi ni Samuel. Nasa tarp sa likod mo. Sabay turo ni Samuel o sa malaking karatula na may nakasulat na Charisse Fruit Stand. Akala ko naman. Natawa si Charisse sabay iling. Loko ka rin pala, sir. Hindi pero baka ikaw maging dahilan kung bakit hindi ako makaalis dito. Tahimik silang sandali. Pareho yatang nahihiya na pero parehong ayaw po na umalis. Sige sir, salamat po. Sir Samuel. Napatas ulit ang kilay ni Samuel. Samuel lang, huwag mo nalagyan ng sir. Sige, Samuel. Tinapik ni Charisse sa mesa. Balik ka ulit dito may discount ka na next time. Promise yan kasi gusto ko pa sana marinig kung paano ka tumawa. At sa huling ngiti ni Samuel, bago siya sumakay muli sa SUV, napahawak si Charisse sa kanyang dibdib. Grabe! Mahinang bulong ni Charisse, napapangiti sa sarili. Ang pogi at hot niya naman. Habang papalayo ang sasakyan, hindi pa rin maalis sa isip ni Charisse sa mga mata ni Samuel na nakakapanghina. Pag-uwi ng dalaga mula sa palengke, dala niya hindi lang ang mabigat na bayong ng prutas, kundi pati ang hindi maipaliwanag na kilig na bumabalot pa rin sa kanyang dibdib. Mag-aalas 5 na ng hapon nang marating niya ang maliit nilang bahay sa kanto ng Escanita. Sa harap ng bahay, nakaupo si Nanay Cha, abala sa pagtatahi ng lumang punda, may salamin sa mata, humihigop ng kape paminsan-minsan. Namarinig ang yabag ng inak, agad siyang tumingin. O anak, kumusta ang tinda mo? Bati ni Nanay Cha. Okay naman ay, naubos yung mangga. Sagot ni Charisse, sabay abot ng bayong. Naubos? Ang dami noon Gulat ni Nanay Cha. May fiesta ba? Napangiti si Charisse. Hindi po, may bumili lang lahat, biglaan. Biglaan? Sino naman? Baka niloko ka. Nagbayad naman po, yung lalaki, yung pogi na bumaba ng SUV. Napatigil si Nanay Cha sa pagtatahi. SUV? Sosyal at pogi pa. Anak, baka niloloko ka lang. Hindi po nay, mabait siya. Nahihiyan sagot ni Charisse. Umirap si Nanay Cha. Ayan ka na naman. Huwag kang basta nagpapadala sa pogi, lalo na kung may kotse. Hindi naman siguro siya ganun. Ang gwapo po kasi parang artista. Natawa si Nanay Cha. Hala, kinilig ka no? Medyo lang po. Sabay takip ni Charisse ang ngiti. May spark lang talaga. Spark daw. Aba baka kuryente yan, delikado ka dyan. Biro ng ina. Napangiti si Charisse. Bili niya lahat ng mangga ko tapos kinurot pa ako. Ano? Kinurot? Halos mapatili si Nanay Cha. Dito po. Sabay turo ni Charisse sa pisngi. Pero hindi bastos, Nay. Parang sweet lang. Umiling si Nanay Cha. Kung ako sa'yo, mag-iingat ka. Malay mo may asawa. Hindi po, ang linis, ang bango pa tapos ang pangalan niya. Samuel. Samuel? Ang sosyal ng pangalan mukhang mayaman. Ani Nanay Cha.
Opo, pero hindi siya mayabang. Ang lambing magsalita. Humigop ng kape ang ina. Tandaan mo anak, ang mabait sa una minsan may agenda sa huli. Huwag kang mahuhulog agad. Nay naman, hindi naman agad-agad. Hindi ko rin alam kung makikita ka po ulit siya. Kung makita mo ulit, anong gagawin mo? Tanong ng ina nakangiti. Di babatiin ko ulit. Siguro bibigyan ko ng discount. Biro ni Charisse. Discount? Ay nako, baro po ka talaga. Tawan-tawa si Charisse. Business strategy lang po yun. Umupo siya sa tabi ng ina. Hindi lahat ng mayaman masama, Nay. Baka may ina na marunong tumingin sa baba ng hindi nang bababa. Napangiti si nanay siya at tinapik siya sa balikat. Basta, alagaan mo sarili mo. Kung darating man ulit si Samuel, ipakita mo hindi ka basta babae sa palengke lang. Isa kang babaeng kayang tumayo kahit ilang beses madapa. Tumango si Charisse. Opo, Nay, pangako. Kinagabihan, nakahiga siya sa banig, nakatingin sa kisame. Kilala si Charisse bilang mabait at masunuring anak. Palengke, bahay, simbahan lang ang mundo niya. Pero may mga gabi ding gusto niyang maranasan ang simpleng saya ng kabataan. Yung walang iniisip, kundi kalayaan. At dumating yun sa paanyaya ng kaibigan niyang si Alona. Charisse, sumama ka naman mamaya, may bagong bar sa highway, ang ganda raw. Aya ni Alona habang inaayos ang tinda. Bar? Alam mo namang hindi ako mahilig sa ganyan. Balik ni Charisse. Ay naku, huwag kang ang KJ. Kunting inuman lang, sayawan, uwian din, promise safe. Dagdag ni Alona. Umiling si Charisse. Hindi ako pinapayagan ni nanay, baka isipin masamang barkada. Di wag mo sabihing bar. Natatawan sagot ni Alona. Birthday dinner lang. Ang mahalaga, makalabas ka naman minsan. Hindi ako sanay maglihim, Alona. Ayoko magalit si nanay. Napabuntong hininga si Alona. Ay, girl, ilang taon ka na. Puro palengkit bahay lang ang mundo mo. Hindi ka dapat nakakulong sa trabaho. Natingilan si Charisse. Totoo. Hindi pa siya nakalalabas para lang mag-enjoy. Lagi siyang may takot, may kaba. Pero sa loob niya, gusto rin niyang maranasan ang sinasabi ni Alona. Hindi ko alam, baka mapagalitan ako eh. Mahinang tugon ni Charisse. Ay, promise, last na to. Kung hindi mo magustuhan, hindi na kita yayayain ulit. Ani Alona. Tahimik si Charisse, pero napangiti din. Gusto ko rin minsan maranasan yung normal. At sa wakas, bumigay si Charisse. Sige na nga, pero sagot mo pa masahe ko Halos mapasigaw sa tuwa si Alona. Yes, alam ko mapapauorin kita, hindi ka magsisisi, promise. Pagdating ng gabi, nakatayo si Charisse sa tapat ng salamin. Nakasuot siya ng simpleng floral dress. Yung hindi masyadong revealing pero maganda sa kanya. Matagal na niyang hindi sinuot ang ganitong damit. Lagi kasi siya nakapambahay o pambenta sa palengke. Ngayon, ibang saya yung naramdaman niya habang tinitignan ang sarili. Ang ganda mo naman anak. Sabi ni nanay siya na lumabas mula sa kwarto, may dalang plancha. Saan ka pupunta? Natigilan si Charisse pero agad siyang umiti. Nay, may dinner lang po kasama mga kaibigan. Dinner? Aba, big deal to Pira ka lumabas. Sigurado ka ba safe yon? Opo, Nay. Promise, sandali lang po. Sige, pero huwag ka masyadong gagabihin Opo, Nay. At doon naramdaman ni Charisse ang kakaibang excitement. Yung parang may kalayaan siyang hindi pa nararanasan dati. Sa bar, halos mabingi si Charisse sa lakas ng tugtog. May mga taong nagtatawanan, nagsasayawan at ang halimuyak ng alak. Di ba saya? Sabi ni Alona habang hinihila si Charisse papunta sa table nila. Upo ka lang muna. Mag-order ako ng drinks. Soft drink lang sa'yo, promise. Ngumiti si Charisse, nangingiti rin habang pinagmamasdan ng paligid. Ang daming tao, Alona. Para silang walang problema. Ganyan talaga. Kaya nga sabi ko sa iyo minsan kailangan mo rin makalimot. Huwag puro trabaho. Habang nag-uusap sila, may lumapit na lalaki. Matangkad, maputi, naka-black shirt. May hawak itong baso ng beer at sa ngiti pa lang niya, halatang sanay sa ganitong lugar. Alona! Bati ni Paulo. Uy! Si Paulo pala!
Balik na Alona sabay lingon kay Charisse. Charisse, friend ko to. Siya yung may-ari nitong bar. Napatingin si Charisse, medyo nahiya. Hello po. Hello. Bati ni Paolo na may halong ngiti. First time mo rito? Opo, hindi po talaga ako lumalabas. Sagot ni Charisse, nahihiya pero magalak. Sayang naman, dapat madalas kang lumabas. Ang ganda mo pa naman, sayang kung sa bahay lang lagi nakatambay. Ani Paolo, namula si Charisse at ngumitila. Hindi kasi ako mahilig sa crowd. Relax lang, bar lang to. Sabi ni Paolo sabay tawag sa waiter. Bigyan mo nga itong maganda nating bisita ng juice o baka gusto mo ng wine. Juice na lang po. Mabilis sa sagot ni Charisse. Tumawa si Paolo. Ayaw mo yata akong sabayan, pero sige, juice con juice. Lumipas ang ilang oras at unti-unting gumana ang pakiramdam ni Charisse. Sa una, awkward siya. Pero habang nakikita niyang nagtatawanan si Alona at ang mga kaibigan nito, parang unti-unting nababawasan ng kaba sa kanyang dibdib. Uy girl, relax ka lang ha. Tawa ni Alona habang binubuhos ang alak sa baso ni Charisse. Hindi naman araw-araw na makakalabas tayo ng ganito, enjoy mo lang. Napangiti si Charisse kahit may kaba sa dibdib. Baka pagalitan ako ni nanay pag nalaman niyang pumunta ako dito. Huwag mo na sabihin. Sagot ni Alona sabay taas ng baso. To freedom, Charisse. Kahit ngayong gabi lang. Napatawa rin siya tumingin sa paligid. Ininom niya ang alak, mapait. Isa pa! Sigaw ni Alona sabay abot ng bote. Para mawala yung hiya mo. Alona, tama na to. Wala nang bawian. Sabay tagay ulit ni Alona. Hindi na nakatanggi si Charisse. Hanggang sa paulit-ulit na silang nag-inuman at unti-unting namumula ang pisngi ni Charisse. Habang tumatagal ang gabi, mas lalo siya nalalasing. Nagpaalam na siya kay Alona na mag-restroom muna siya pero dahil sa kalasingan, maling silid ang napasukan ni Charisse at hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Namalaya na lamang ni Charisse ang sarili na may hinahalikan na siyang isang tao na hinahalikan din siya pabalik hanggang sa tuluyang mahubad ang kanilang mga damit. At may nangyayari sa kanilang dalawa. Pagmulat ng mga mata ni Charisse, masakit ang ulo niya. Dahan-dahan siyang bumangon at doon niya napansin. Hindi niya suot ang damit na suot niya kagabi. Ang kumot ay nakabalot lang hanggang dibdib niya. Napasinghap siya. Napatingin sa paligid. Puti ang mga pader, may amoy ng pabango na lalaki. At sa tabi ng kama, nakakalat ang mga damit. Diyos ko, bulong ni Charisse. Agad niyang kinapan sarili, nanginginig ang kamay. Ano to? Lumapit si Charisse sa salamin. Nakita niya ang sarili niyang magulong buhok, maputla at mga marka sa leeg at balikat niya. Hindi pwedeng totoo to. Nanginginig na bulong ni Charisse sabay yakap sa sarili. Luminga siya sa paligid. Umaasang nandoon pa ang lalaking kasama niya kagabi. Pero wala ni anino. Mabilis siya nagsuot ng damit, kahit nanginginig pa rin ang mga kamay. Hindi niya alam kung iiyak ba o sisigaw. Lumabas siya ng kwarto, tumakbo palabas at sa unang pagkakataon sa buhay niya, ramdam niya ang tunay na takot. Pag-uwi ni Charisse sa bahay, tahimik lang ang paligid. Binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan, halos pigilan ang paghinga. Charisse! Tawag ng nanay siya mula sa kusina. Saan ka galing? Kay Alona po. Sagot ni Charisse, pilit pinapakalma ang boses. Nag-sleepover po kami. Lumapit si nanay siya, nag-aalangan ng titig. Hindi ka nagsabi kagabi. Pasensya na po, Nay. Mabilis sa sagot ni Charisse, sabay iwas ng tingin. Biglaan lang po. Teka, may alak ka ba? Tumas ang kilay ng ina. Hindi po, baka po sa bahay ni Alona, nagluto po sila. Sagot ni Charisse, pilit ang ngiti. Umiling lang ang ina. Ay, sige na, magpahinga ka na. Bukas maaga pa tayo magtitinda. Tumango si Charisse, pero pagpasok niya sa kwarto, agad siya napaupo sa kama. Doon niya tuluyang pinakawalan ng luha. Niyakap niya ang sarili, nanginginig. Hindi niya alam kung sino nakatalik niya, kung ano nangyari sa kanila. Bastang alam niya, nagkamali siya.
Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing yun. Ang gabing tuluyang nagpabago ng takbo ng buhay ni Charisse. Sa mga sumunod na araw, pilit niyang itinago ang lahat. Sa harap ni Nanay Cha, kumikilos siya na parang walang nangyari. Nagtitinda pa rin siya sa palengke tuwing umaga, nagbubunot ng gulay, tag-aayos sa mga paninda, at pilit na pinapangiti ang sarili. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, tila may bumabagabag sa kanya. Lalo na kapag tahimik na ang paligid at naiwan siya mag-isa. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya mukha ng lalaking iyon. Ang lalaking hindi niya man lang kilala. Ang lalaking iniwan siya matapos ang gabing yon. "Charisse, anak, pakikuha nga nitong paninda sa gilid." Sigaw ni Nanay Cha mula sa kabilang pwesto. "Ay, opo, Nay." Sagot naman niya. Agad na tinakbo ang mga bayong ng gulay at prutas. Pinilit niyang ngumiti. Ganito na lang araw-araw. Trabaho, tinda, tapos uwi. Parang walang nangyari. Parang normal lang ang lahat. Pero sa loob niya, may kaba, may takot. Lalo na't ilang araw na siyang nahihilo at madaling mapagod. Habang nag-aayos siya ng mga kamati sa harap ng pwesto, may dumating na pamilyar na sasakyan. Isang kulay itim na pick-up na malinis at halatang mamahalin. Puminto iyon sa gilid ng palengke. At bumaba ang isang lalaking matangkad. May suot na simpleng puting t-shirt, baong at relo na mamahalin ang dating. Pagtingin ni Charisse, napakagat siya sa labi. Si Samuel. Ang pogi nitong bumaba ng sasakyan. Parang lumambot ang tuhod ni Charisse sa gulat. Nakahawak si Samuel ng isang eco bag at gumiti kay Charisse na magtagpo ang kanilang mga mata. "Oy, ikaw pala ulit," sabi ni Samuel. Napasinghap si Charisse. Pilit na pinakalma ang sarili. Sir Samuel, ikaw pala yan. Bibili ka po ulit?" "Oo, sa'yo pa rin ako bibili. Mas maganda kasi ang tinda mo eh." Biro ni Samuel sabay kindat. Napangiti si Charisse, pero halatang nagpipigil. "Naku sir, baka mamahalin mo ako niyan sa presyo." "Kung ikaw ang tinitinda, baka oo." Sagot ni Samuel, sabay tawa. Namulang pisngi ni Charisse. "Ay nako sir, marunong ka pa rin magbiro. Ano po ulit ang bibili nyo?" "Kamatis, sibuyas at ngiti mo." Sagot ni Samuel sabay abot ng listahan. Napatawa si Charisse kahit na pinipilit maging composed. "Grabe sir, baka marinig tayo ni Nanay Cha ko dyan." "Si Nanay Cha ba yung nakapulang apron sa kabila?" Tanong ni Samuel habang nakatingin sa direksyon ng ina ni Charisse. "Opo, yan yung mahilig mangurot pag nagkakamali ako ng sukli." Sagot naman niya sabay tawa. Kaya pala laging alerto." Biro ni Samuel. "Swerte niya, masipag ang anak." Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Charisse. "Hindi po siguro, minsan kasi pakiramdam ko, bigo rin akong bilang anak." Napakunat ang noo ni Samuel. "Bakit mo naman nasabi yan?" Napayuko si Charisse, pinaglalaruan ng sibuyas sa kamay. "Wala naman po. Siguro kasi may mga bagay akong nagawa na hindi ko may pagmamalaki." Tahimik si Samuel sandali bago ito nagsalita. Marahan ang tono. "Wala namang perpektong anak, Charisse. Ang mahalaga, totoo ka. At kung nagkamali ka man, hindi ibig sabihin na masama ka ng tao." Napatingin si Charisse kay Samuel. May kung anong init sa dibdib niya sa mga salitang yun. Parang may gumaan sa loob niya kahit hindi naman ito alam ang totoo. "Salamat po, sir." Mahinang sabi ni Charisse. "Ngayon lang po may nagsabi sa akin yan." Ngumiti si Samuel at saka naglabas ng pera. "Magkano lahat?" 20 lang po, sir." "Ito, 5 po. Keep the change." "Nako, sobra naman to, sir." Pagtutol ni Charisse pero natawa lang si Samuel. "Consider it as a payment for your smile." Sabi ni Samuel sabay kuha ng supot ng kamatis. "Nambobola ka, sir." Natatawan sagot ni Charisse, pero halatang pamumula ng pisngi niya. Habang naglalakad si Samuel palayo, napatingin pa siya kay Charisse. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang saya sa dibdib niya. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga paninda sa bahay, napansin ni Nanay Cha na matamlay ang anak. "Anak, okay ka lang ba? Parang lutang ka nitong mga araw." Ngumiti si Charisse. "Okay lang po ako, Nay. Siguro pagod lang po sa palengke." Sige." Umupo si Nanay Cha sa tabi ni Charisse.
Alam mo, napapansin ko lagi kang tulala nitong mga linggo. Wala ka namang problema, hindi ba? Napayo ko si Charisse. Wala naman po. Pero napalunok siya. Parang may gustong lumabas na luha. Nay, kung sakaling may magawa akong pagkakamali, mapapatawad niyo pa rin po ba ako? Napatingin si Nanay Chia sa kanya, medyo nagulat. Ano ba sinasabi mo, anak? Wala po. Mabilis sa sagot ni Charisse. Pilit pinipigil ang luha. Tanong lang po. Hinawakan ni Nanay Chia ang kamay ni Charisse. Anak, kahit anong mangyari, anak pa rin kita. Pero sana huwag mong gawing sikretong problema mo dahil mas mahirap kapag mag-isa mo lang pinapasan. Tumango siya. Opo, Nay. Ngumiti ang ina at sabay tumayo. Sige na, magpahinga ka na. Maaga pa tayo bukas. Pagka di si Nanay Chia, tumingin si Charisse sa bintana. Naalala niya si Shemuel, ang mga ngiti nito, ang kabaitan, at kung paano siya nito tinignan kanina. Shemuel. Bulong ni Charisse sabay hawak sa tiyan nang maramdaman ang bahagyang pagkahilo. Kinabukasan, mainit ang tanghali nang bumalik si Charisse galing palengke. Bitbit niya ang supot ng mga paninda at ilang gulay na hindi nabenta. Pawis na pawis siya. Pero mas lalo pa siyang pinagpawisan nang bigla siya napahawak sa tiyan. Isang hapdi na hindi niya maintindihan. Sa mga nakaraang araw, ilang ulit na siya nahihilo. Mabilis mapagod at minsan ay nagsusuka sa umaga. Akala niya'y simpleng pagod lang, pero ng araw na yun, hindi na niya kayang itago. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang naghahanda ng hapunan si Nanay Chia, habang nag-aayos naman ng mesa si Tatay Romy. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kutsarang kumakalansing sa kawali ang maririnig. Anak, halika na't kumain. Sabi ni Nanay Chia habang nakatalikod. Tumango lang si Charisse, pero hindi siya kumilos agad. Pinagbasdan niyang ina, ang babaeng pinakamalapit sa kanya noon. Ang babaeng palaging ipinagmamalaki siya sa mga kapitbahay bilang masipag at mabait na anak. Pero paano kung malaman nito ang katotohanan? Nay, mahinang sabi ni Charisse. May sasabihin po sana ako. Napatigil si Nanay Chia sa ginagawa. Ano yon? Tanong nito, hindi pa rin lumilig. Napalunok si Charisse, nag-ipon ng lakas. Nay, buntis po ako. Parang tumigil ang oras. Tahimik, wala ni isang ingat. Dahan-dahang humarap si Nanay Chia, nakakunot ang noo. Anong sinabi mo? Buntis po ako, Nay. Nauutal na sabi ni Charisse, halos pabulong. Hindi ko rin po sinasadya. Napatulala ang ina, saka dahan-dahang lumapit kay Charisse. Anong sinasabi mo, Charisse? Sigaw ni Nanay Chia, nanginginig ang boses. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po sinasadya. Nagkamali po ako. Isang malakas na sampalan dumapo sa pisngi ni Charisse. Napaatras siya. Napahawak sa mukha habang namuo ang luha sa mata. Walang hiya ka! Sigaw ng kanyang ina. Anong ginawa mo sa buhay mo? Ginawa kitang disente. Pinalaki kitang may dangal. Tapos ganito? Nay, patawarin niyo po ako. Umiiyak na sagot ni Charisse. Hindi ko po alam kung paano nangyari, Nay. Lasing po ako noon. Lasing ka! Muli na naman sigaw ng ina. Anak ka ng Diyos, Charisse! Niloko mo kami ng tatay mo. Alam mo ba anong kahiyan to sa pamilya natin? Napatayo si Tatay Romy, halatang naguguluhan. Anong ingay ito? Chia, ano nangyayari? Romy! Halos pasigaw na sagot ni Nanay Chia, sabay turo kay Charisse. Ang anak mo hinahangaan ng lahat. Buntis! Napatingin si Tatay Romy kay Charisse. Gulat at hindi makapaniwala. Anak, totoo ba to? Tumangulan si Charisse umiiyak. Opo, Tay. Diyos ko po naman. Napaupo si Tatay Romy napailing. Sino? Sino ang tatay ng bata? Hindi nakasagot si Charisse. Paano niya sasabihin na hindi man lang niya alam ang pangalan ng lalaking yon? Na isang gabi lang, lasing siya. At pagising niya, wala na ito. Charisse! Sigaw ng nanay niya. Sino? Hindi ko po alam, Nay. Bulong ni Charisse
halos hindi marinig. Napayuko ang kanyang ina. Nanginginig, tapos biglang humagulgol. Hindi kita kilala! Ani nanay siya sa pagitan ng luha. Hindi ikaw ang anak kong pinalaki ko ng may dangal! Hindi ikaw yung Charis ay pinagmamalaki ko sa lahat! Nay, huwag naman po! Lumapit si Charis pero tinulak siya ng ina. Lumayo ka sa akin! Sigaw ni nanay siya. Agad hindi mo kayang itama ang ginawa mo. Wala kang karapatan tumira dito! Napatigil si Tatay Romy. Tiya, baka naman pwede natin pag-usapan muna. Walang pag-uusapan! Sigaw ni nanay siya. Gusto mo bang pagchismisan tayo ng buong barangay? Gusto mong ipahiya ako sa mga kumari ko? Nay, ayoko pong umalis. Umiiyak na sabi ni Charis. Lumuhod sa harapan ng ina. Wala po akong pupuntahan. Patawarin niyo po ako. Ngunit malamig ang tinig ng ina nang sumagot ito. Lumabas ka! Ngayon na! Hindi na nakapagsalita si Charis. Tila nawala ang lahat ng lakas niya. Dahan-dahan niyang tinungo ang kwarto. Kinuha ang maliit na bag at lumabas ng bahay habang patuloy ang pag-iyak ng ina sa loob. Pagkalabas si Charis, tinamaan siya ng malamig na hangin ng gabi. Bitbit ang kaunting damit at kaunting pera. Naglakad siya ng walang direksyon. Wala na akong bahay. Bulong ni Charis. Galit si nanay sa akin. Dismayado si tatay. Tumuloy si Charis sa bahay ni Alona. Ang tanging taong alam niyang matatakbuhan. Pagbukas ng pinto, nagulat si Alona. Charis? Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Alona, pinapalayas ako ni nanay. Iyak ni Charis, halos hindi makapagsalita. Nalaman nila. Agad siya niyakap ni Alona. Shh, tahan na, friend. Nandito ako, okay? Hindi kita pababayaan. Pasensya na, Alona. Mahagulgul pa rin si Charis. Kung hindi dahil sa inaya mo ako sa bar, hindi sana ito nangyari. Napahinto si Alona. Natulala, tapos dahan-dahang umiling. Kasalanan ko rin to. Dapat hindi kita hinayaan sumama sa akin noon. Charis, I'm so sorry. Umupo sila sa sofa, parehong umiiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ni Charis. Wala akong sapat na pera. Paano ko bubuhayin itong bata? Hindi mo kailangang mag-alala. Sagot ni Alona. Hinawakan ng kamay ng kaibigan. Tutulungan kita. May bakante sa kumpanya namin. Pwede kitang irekomenda. Hindi ka lakihan ng sahod pero makakatulong na rin. Talaga, Alona. Napahinga ng malalim si Charis. Salamat ha. Hindi ko alam kung paano ko babayaran to. Kaibigan kita, Charis, at kahit anong mangyari, hindi kita huhusgahan. Ngumiti si Charis kahit may luha pa sa mata. Salamat talaga. Akala ko wala na akong karamay. Meron. Ako. Ngumiti si Alona. At yung baby mo, karamay mo rin. Kaya simula ngayon, kakayanin natin to, ha? Tumango si Charis. Kakayanin ko, Alona. Para sa anak ko. Lumipas sa mga araw, sinamahan siya ni Alona sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Isang maliit pero maayos na opisina. May mababait na empleyado. Sa tulong ni Alona, natanggap siya bilang assistant sa admin department. Kinabahan si Charis sa unang araw. Naka-blouse lang siya at simpleng palda, pero kahit ganun, nagmukha siyang profesional. Bitbit ang maliit na notebook at ballpen. Huminga siya ng malalim. Charis, ito pala si Sir Samuel, CEO ng kumpanya. Pakilala ni Alona. Napatingin si Charis kay Samuel. Gulat si Charis pero ngumiti siya lalo na't ngumiti si Samuel. Welcome sa team, Miss Charis. Bati ni Samuel. Alona speaks highly of you. Sana magustuhan mo dito. Maraming salamat po, sir. Magalang na sagot ni Charis. Ngumiti si Samuel. No need to be so formal. Relax lang. Parang hindi tayo magkakilala. Doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Charis. Sa mga sumunod na linggo, naging masigla muli si Charis. Maaga siyang pumapasok, masipag at laging nakangiti. Kahit minsan ay masakit pa rin sa puso niya mga nangyari. Kahit namimiss niya ang parents niya. Si Samuel naman, laging nakabantay. Madalas itong kamustahin si Charis.
lalo na kapag napapansin na napapagod siya. Charis, ayos ka lang ba? Tanong ni Samuel, minsan makita ito nakaupo sa pantry hawak ang tiyan. Opo sir, medyo sumasakit lang po ang tiyan ko pero okay lang po ako. Kung hindi mo kaya, pwede kang magpahinga muna. Hindi mo kailangang pilitin. Napangiti si Charisse. Salamat po sir, hindi naman po ako ganong kahina. Tinitigan siya ni Samuel sandali bago tumango. Masipag ka, pero sana, malagaan mo rin ang sarili mo. Gagawin ko po yan. Sagot niya. Gabi na makauwi siya. Pagod pero maganang pakiramdam. Nakatingin siya sa maliit na belly bump niya sa salamin. Sabay ngumiti. Anak, bulong niya. Siguro ito ng bagong simula natin. Ilang buwan makalipas, maayos na naging buhay ni Charisse kahit paano. Tinutulungan at inaalalayan siya ni Alona maging ni Samuel na inaalagahan siya. At heto ang bumibili ng craving si Charisse. Kaya naman, malapit na silang dalawa sa isa't isa. Lunes, maagang pumasok si Charisse sa opisina. Suot ang kanyang simpleng beige dress na bahagyang humahapit sa umbok ng kanyang tiyan. Malapit na siyang mag-anim na buwan. At kahit mabigat na ang katawan, pinipilit pa rin niya magtrabaho. Hindi lang dahil sa pangangailangan, kundi dahil ayaw niyang isipin ng kahit sino na mahina siya. Gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang bumangon kahit mag-isa. Maya-maya lang ay lumabas si Samuel mula sa office nito. Suot ito ang dark blue polo na hapit sa katawan. At kahit pa simpleng corporate look lang, hindi mo may kakailan tikas niya. Lahat ng babae sa opisina ay napapalingon. Pero tila wala siya nakikita kundi si Charisse. Good morning, Charisse. Bati ni Samuel sa malambing pero formal na tono. Kumain ka na? Opo sir. Sagot ni Charisse. Halos hindi makatingin. Salamat po sa, pandesal. Ngumiti lang si Samuel, yung ngiting parang may ibig sabihin. You're welcome. You need to eat, lalo na't may dalawang buhay kang inaalagaan. Napayuko si Charisse. Ramdam ang init sa kanyang pisngi. Opo sir, susunod po ako lagi. Tahimik tumangot dumiretso sa opisina si Charisse. Pero bago pa pumasok, muling lumingon at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata ni Samuel at kapwa ngumiti sa isa't isa. Pagdating ng tanghali, nagluto si Charisse ng instant noodles sa pantry. Ngunit bago pa siya makakain, dumating si Samuel dalang dalawang lunch bags. Hindi pwedeng noodles lang, sabi ni Samuel habang nilalapag ang pagkain sa mesa. May sinigang at pritong isda galing sa bahay namin. Sir, nakakahiya naman po, sabi ni Charisse, pero sa totoo lang, nagugutom na talaga siya. Hindi nakakahiya, sagot ni Samuel. Hindi mo pa rin ba ako pagbibigyan na alagaan ka kahit apano? Napatingin si Charisse kay Samuel. Sir, masyado po kayo mabait. Baka isipin ng iba, pinapaboran niyo ako. Ngumiti lang si Samuel. Hayaan mo silang mag-isip. Alam ko naman ang totoo. Tahimik silang kumain. Paminsan-minsan na nag-uusap sila tungkol sa trabaho, sa buhay, sa mga simpleng bagay. Habang kumakain, napansin ni Samuel na nahulog ang isang himla ng buhok ni Charisse sa noon niya. Dahan-dahan niya itong inalis gamit ang daliri. May buka dito, sabi ni Samuel. Nanigas si Charisse. Ramdam niyang init ang balat nito sa kanyang pisngi. Salamat po, sir. Mahinang sabi ni Charisse. Ngumiti si Samuel. Samuel na lang. Charisse, ano ka ba? Wala ka sa trabaho ngayon. Kumakain tayo bilang magkaibigan. Hindi alam ni Charisse kung paano sasagot. Pero napangiti siya ng totoo. Pag-uwi ni Charisse ng gabi, habang nasa jeep, hawak pa rin niya ang maliit na paper bag na binigay ni Samuel. May laman itong vitamins at maliit na stuffed toy. Para daw sa baby mo, sabi ni Samuel kanina sabay kindat. Napatingin si Charisse sa bintana habang lumilipad-lipad ang isip niya. Bakit ba siya ganito kabait sa akin? Tanong ni Charisse sa sarili. Ano ba nakikita niya sa isang katulad ko? May pagkakamali na. Pagdating sa inuupahang maliit na apartment, sinalubong siya ng kanyang kaibigan na si Alona. Uy, may ngiti ang ating buntis ah. Biro ni Alona habang nag-aayos ng labahin. Anong meron? Napailing si Charisse pero hindi mapigilan ang ngiti. Wala no, si Sir Samuel lang. Pinagluto ako. Pinagluto ka? Aba parang hindi na boss yan ah, parang naliligaw na. Alona?
Natatawan sabi ni Charisse, pero halata sa tono ng boses niya ang kilig. Huwag kang ganyan, mabait lang talaga siya. Mabait? Oo. Sagot ni Alona. Pero ibang mabait sa nagmamalasakit. Charisse, tignan mo nga ang sarili mo. Simula nang pumasok ka dyan, lagi niyang tinitiyak na maayos ka. Pinapahatid ka pa minsan. Hindi lahat ang boss ganyan. Tahimik si Charisse. Totoo lahat ang sinabi ni Alona, pero ayaw niyang umasa. Baka kasi naaawa lang siya. Wala naman akong karapatang pansinin niya ng ganun. Charisse, seryosong sabi ni Alona. Lahat ng tao may karapatan mahalin. Kahit may pinagdaanan, hindi ka kasalanan. Tao ka, nagkamali pero bumabangon. At kung may tao nakikita yon, hayaan mo. Napayo ko si Charisse, halos tumulo ang luha. Sana nga, ganun lang kasimple. Kinabukasan, dumating si Charisse sa opisina ng maaga. Pagbukas niya ng pinto, nandun agad si Samuel. Nakasandal sa pader, may hawak na kape. Good morning. Bati ni Samuel, sabay ambot ng kape sa kanya. I figured you need this. Sir, ang aga niyo po. Ngumiti si Samuel. Ayoko lang na mag-isa ka dito sa umaga. Tahimik silang naglakad papunta sa opisina. Magkatabi, walang imikan. Nang umaupo si Charisse sa mesa, naramdaman niyang tinitigan siya ni Samuel. Alam mo, Charisse, mahinang sabi ni Samuel. Malakas ka. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa. Araw-araw. Kung ako siguro, sumuko na. Napatingin si Charisse. Wala naman po akong choice, sir. Kailangan ko mabuhay. Para sa anak ko. Tumango si Samuel, seryoso ang mga mata. At sa sarili mo, don't forget that. Ngumiti si Charisse. Salamat po. Kayo lang yata nagsabi niyan sa akin. Ngumiti rin si Samuel, pero may lalim sa tingin. Then, let me keep reminding you. Sa mga sumunod na linggo, lalo silang naging malapit. Lagi silang sabay kumakain, sabay umaalis ng opisina, at minsan pa nga'y sabay naglalakad pa uwi kapag gabi. Hindi man sila nagsasalita tungkol sa nararamdaman. Ramdam ni Charisse na may unti-unting umuusbo. Isang tahimik na pag-ibig na pilit niyang itinatanggi. Pero sa bawat suliyap ni Samuel, sa bawat ngiti nito, lalong lumalalim ang koneksyon nila. At sa gitna ng lahat ng pagod, takot at pangungulila, si Samuel ang naging pahinga ni Charisse. At si Samuel sigurado siyang mahal na mahal niya na si Charisse at gagawin niya lahat para alagaan, pagsilbihan at mahalin si Charisse. Mananatili siya sa tabi ni Charisse. Sabado, nagpasya si Samuel na gawin ang matagal niyang plano. Hapon na dumating si Samuel sa maliit na bayan kung saan nakatira ang mga magulang ni Charisse. Tahimik ang paligid, mga alon ng hangin lang sa punong mangga at tilaok ng manok ang maririnig. Sa loob ng bahay, may nakasampay na mga damit. At sa loob, halatang simpleng pamumuhay ang umiiral. Hawak ni Samuel ang maliit na brown envelope at huminga siya ng malalim. Hindi ito basta-bastang pag-uusap. Alam niyang delikado. Pero handa na siya. Bago pa siya kumatok, bumukas na ang pinto. Lumabas ang nanay siya. Napatingin ito kay Samuel, bahagyang kunot noo. Ikaw? Tanong ni nanay siya, medyo nagulat. Sino ka, iho? Bahagyang yumuko si Samuel. Ako po si Samuel, boss po ni Charisse. Halatang nagulat si nanay siya. Boss, anong kailangan mo rito? Malamig na tanong ni nanay siya. Huminga ulit si Samuel. Gusto ko lang po sanang makausap kayo tungkol po kay Charisse. Tahimik na tinignan siya ni nanay siya. Halatang nagdadalawang isip kung papapasukan si Samuel. Sa bandang likod, lumabas si Tatay Romy. May hawak pang martilyo at basahan. Sino yan siya? Boss daw ni Charisse. Sagot ni nanay siya, sabay lingon sa asawa. Lumapit si Tatay Romy. Tinignan si Samuel mula ulo hanggang paa. Anong pakay mo sa anak namin? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Samuel. Gusto ko po sanang humingi ng tawad at magpaliwanag. Nagtamang tingin ang mag-asawa. Kita sa mga mata nila ang galit at sama ng loob. Magpaliwanag? Ng ano? Tungkol saan? Tanong ni nanay siya, nanginginig ang boses. Kung tungkol sa kalokohan ng anak ko, hindi mo na kailangan sabihin. Wala kaming anak na bastos. Ramdam ni Samuel ang kirot sa bawat salita na sinasabi tungkol kay Charisse, pero hindi siya umatras.
Hindi po siya bastos at lalong hindi po siya masama. Tama na, iho. Putol ni Tatay Romy. Hindi mo alam ang ginawa niya sa pamilya namin. Nilagay niya kami sa kahihiyan. Nagdadalang tao ni hindi mo lang kilala kung sino nga ba. Anong klaseng anak yon? Mariing pumikit si Samuel. Pinipigilan ang sariling emosyon. Alam ko pong galit kayo, pero sana, pakinggan niyo muna ako. Biglang nagkaroon ng katahimikan. Ako po, Sabi ni Samuel. ako po ang ama ng dinadala ni Charisse. Nanlaki ang mata ni Nanay Chia. Ano sinabi mo? Ako po ang ama ng bata. Ulit ni Samuel. Ako po ang dahilan kung bakit siya nagdadalang tao. Parang huminto ang oras. Si Tatay Romy napasandal sa pinto, hindi makapaniwala. Si Nanay Chia nanginginig ang labi, tila gusto nang umiyak sa galit. Iho, niloloko mo ba kami? Hindi po. Sagot ni Samuel. Alam ko mahirap paniwalaan, pero ako po ay responsable. At gusto kong itama ang lahat, hindi ko po siya iiwan. Diyos ko! Bulid na si Nanay Chia na pahawak sa dibdib. Ang anak ko at ang boss niya. Hindi ko po sinadya. Paliwanag ni Samuel. Mahal ko po si Charisse. Hindi ko man nasabi pa sa kanya ng diretsyo, pero gusto kong akuin ang lahat ng sakit para sa kanya. Lahat ng galit niyo sa akin yung ibuhos, huwag sa kanya. Di mo alam ang dinanas namin. Nanginginig na sabi ni Tatay Rom. Araw-araw umiiyak ang asawa ko. Bawat kapitbahay pinagchichismisan kami. Yung anak namin pinalaki na may takot sa Diyos. Tinawag na makasalanan. Lumapit si Samuel, nakayuko pero matatag. Alam ko pong hindi sapat ang kahit anong salita para burahin. Pero hayaan niyo akong itama ito. Pananagutan ko po siya, si Charisse at ang anak namin. Tahimik, ramdam ni Samuel ang mga mata ng mag-asawa. Mahal mong anak namin? Tanong ni Nanay Chia, halos pabulok. Tapos ngayon mo lang sinasabi. Dahil noon, wala pa akong lakas ng loob. Tapat na sagot ni Samuel. Pero na makita ko siya lumalaban mag-isa. Habang pinapasan lahat doon ko na-realize na hindi ko kaya manahimik. Bata ka pa. Sabi ni Tatay Romy tumitig kay Samuel ng matali. Sigurado ka bang alam mo ang sinasabi mo? Ang buhay hindi biro, iho. Tumango si Samuel. Sigurado po ako. Kung kailangan kong harapin din ang pamilya ko, gagawin ko. Basta't makasama ko si Charisse at ang anak namin. Tatanggapin ko. Nagpalipat-lipat ng tingin si Nanay Chia sa asawa at kay Samuel. Kita sa mukha niya ang gulat, galit at isang bahid ng pagkalito. Kung totoo ang sinasabi mo. Totoo po. Putol ni Samuel. Kahit anong gawin ko, hindi ko mapapalitan yung sakit at nulot ko sa kanya. Pero kaya kong alagaan siya. Kaya kong iparamdam sa kanya na hindi siya mag-isa. Sana po, kahit hindi niyo ako matanggap ngayon, paniwalaan niyo na mahal ko si Charisse. Tahimik ulit. Maya-maya, umupo si Manay Chia sa upuan sa gilid ng pinto. Tila napagod. Kung totoo man yan, bakit hindi niya alam? Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Hindi agad nakasagot si Samuel. Ayokong masira yung kapayapaan niya. Ayokong maramdaman niyang ginamit ko siya o niloko. Gusto ko munang ayusin lahat bago niya malaman. Tumulo ang luha ni Nanay Chia. Kung totoo lahat ang sinasabi mo, Iyo, sana totoo rin yung pagmamahal mo. Kasi yung anak ko magmahal, nasaktan na ng sobra. Ayokong ulitin pa yon. Lumapit si Samuel at marahang yumuko. Pangako po, hindi ko siya sasaktan kahit kailan. Tahimik na tinignan siya ni Tatay Romy. Maya-maya bumuntong hininga ito at nagsalita. Hindi namin alam kung maniniwala kami agad. Pero kung seryoso ka, patunayan. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Tumango si Samuel. Gagawin ko po, kahit na ano. Nagtagal pa sila sa labas ng bahay, hanggang sa tuluyang umalis si Samuel. Pero may layuning mabuti sa puso. Matapos ang pakipag-usap ni Samuel sa mga magulang ni Charisse, hinanda naman ni Samuel ang isa pang bagay na para kay Charisse kung saan doon na siya aamin. Nagpatulong din si Samuel kay Alona na tuwan-tuwa at binantaan pa si Samuel. Nangako naman si Samuel kay Alona na aalagaan niya si Charisse. Kaya naman na makarating si Charisse sa bahay mula sa trabaho, pagod siya. Pero na makita niyang ilaw ng balcony at may halong bango ng bulaklak. Parang biglang nawala ang lahat ng pagod sa katawan niya. Ano to?
Mahinang tanong ni Charisse habang binubuksan ang pinto. Sa loob, tumambad sa kanya ang hapag na puno ng kandila, mga bulaklak na putit rosas, at 2 pinggan na may mainit pang ulam. Nakasuot si Samuel ng simpleng puting long sleeves, medyo nakabukas ang inang butones. May hawak siyang wine glass at ngumiti nang makita siya. Welcome home. Malumanay na sabi ni Samuel. Ano, bakit parang may okasyon? Tanong ni Charisse, kinakabahang napangiti. Lumapit si Samuel. Kinuha ang bag niya at maingat na inilapag sa sofa. Wala namang okasyon. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Sa akin? Napaangat kilay ni Charisse, pero naglakad din papunta sa mesa. Bakit? Dahil kahit ano nangyari sa iyo noon, pinili mong bumangon. Pinili mo magpatuloy kahit lahat parang pinalikuran ka. Sabi ni Samuel, seryoso nakatingin kay Charisse. Samuel, ang sweet mo naman bigla. Biro ni Charisse pero may halong hiya. Ngumiti si Samuel, pero may kung anong lungkot sa likod ng ngiti. Hindi lang sweet, Charisse. May gusto akong sabihin. Matagal ko nang gustong sabihin. Napakurap si Charisse, parang kinabahan. Huwag mo naman akong takutin, Samuel. Para kang magpo-propose. Hindi agad sumagot si Samuel. Tumayo ito, lumapit kay Charisse at maingat na hinawakan ang kamay niya. Hindi proposal, pero isang katotohanan. Katotohanan? Tumango si Samuel. Charisse, yung gabing yan sa bar, yung gabing lasing ka, yung gabing hindi mo maalala kung sino yung lalaki. Nanigas si Charisse. Napatigilan lahat ang tunog sa paligid. Parang pati hangin ay natigilan. Bakit mo alam yon? Napayuko si Samuel. Halata sa mga mata niyang konsensya. Dahil ako yun, Charisse. Parang binuhusan na malamig na tubig si Charisse. Ano? Charisse, ako yung lalaki sa gabing yun. Ako yung kasama mo, nakatalik mo. Tumigil sa paghinga si Charisse. Nakatingin lang siya kay Samuel, hindi makagalaw. Hindi mo alam kung gaano ko nagsisisi. Sabi pa ni Samuel, nanginginig ang boses. Hindi ko alam noon na ikaw pala yun. Lasing din ako nung may nangyari sa atin. Pinigilan ko sarili ko pero ikaw mismo nagpumilit pa. At kaya ako wala kinabukasan sa tabi mo dahil natakot ako nang makilala kang ikaw nakatali ko. Lumapit pa si Samuel kay Charisse, pero umatras ang babae. Samuel, tumigil ka. Hindi to nakakatawa. Charisse, please. Halos pakiusap na ang tono ni Samuel. Sinubukan kong kalimutan yung gabing yun pero na makita kita sa opisina at buntis pa. Nagsisisi ako bigla na hindi ako nagpakilala sa'yo. Napatakip ng bibig si Charisse. Hindi ko sinadya, Charisse. Hindi ko alam na lasing ka ng ganun. Akala ko pareho tayong alam ang nangyayari. I'm sorry. I'm really sorry. Umiyak si Samuel. Hindi niya tinago, hindi siya tumalikod. Every single day, pinagsisisihan ko yun. Kaya ako lumapit sa mga magulang ko. Kaya ako humingi ng tawad. Kasi gusto kong itama kahit na papano. Nanginginig ang mga kamay ni Charisse habang pinupunasan ang luha niya. So lahat ng kabaitan mo, lahat ng pag-aalaga mo, dahil ba may kasalanan ka? Hindi, Charisse. Kasi mahal kita. Mahal? Paano mo ako mamahalin kung galing sa kasalanan lahat ng to? Dahil totoo yung naramdaman ko habang nakikilala kita. Sagot ni Samuel. Diretso nakatingin kay Charisse. Nagsimula sa guilt, oo. Pero habang tumatagal, habang nakikita kong pinipilit mong lumaban sa lahat, habang nakikita kong ginagampanan mong mag-isa yung hirap, mas lalo kitang minamahal. Tahimik lang si Charisse. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak niyang pinipigil. Lumapit si Samuel ulit. Charisse, alam kong hindi mo ako mapapatawad agad. Alam kong hindi sapat ang sorry. Pero gusto kong malaman mo na handa akong panindigan ka. Ikaw at ang bata. Hindi mo kailangan gawin yan dahil sa awa. Sabi ni Charisse, halos papulong. Hindi to awa, Charisse. This is my responsibility. This is my love. Napahawak si Charisse sa kanyang tiyan. Samuel, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang tagal kong iniyakan yung gabing yun. Ang tagal kong tinanong sa sarili ko kung bakit nangyari yun sa akin. Tapos ngayon malalaman kong, ikaw pala. Kung pwede ko lang balikan yung gabi na yun, gagawin ko.
Kung pwede kong baguhin lahat, babaguhin ko. Pero since hindi ko kaya, gagawin ko na lang lahat ngayon para makabawi. Please, Charisse, bigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan na kaya kong maging mabuting ama. Mabuting lalaki para sa'yo. Tahimik si Charisse. Nanginginig ang balikat niya. Lumapit si Shemuel at maingat na hinawakan ang kamay ni Charisse. Charisse, you don't have to decide now. I'll wait. Kahit gano'ng katagal. Gusto ko lang marinig mo mula sa akin yung totoo. Umiling ang dalaga, nangingilid ang luha. Hindi ko alam kung kaya kong tignan ka sa mata ngayon, Shemuel. Ang sakit sobra. I know. Sagot ni Shemuel. Halos pause na sa pag-iyak. Pero hindi ako aalis. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Kahit hindi mo pa ako mapatawad ngayon. Nagtagal silang pareho sa katahimikan. Ilang minuto bago nagsalita si Charisse. Gusto ko na muna ng katahimikan. Gusto ko mag-isip. Okay. Sabi ni Shemuel, tumango. Hindi kita pipilitin. Pero salamat dahil pinakinggan mo ko. Lumipas ang ilang buwan mula nang umamin si Shemuel kay Charisse. Noong una, maila pa rin si Charisse. Madalas tahimik, madalas din mainitin ang ulo. Lalo na't lumalaki ng kanyang tiyan. Pero kahit na ganoon, hindi kailanman sumuko si Shemuel. Araw-araw siya nagdadala ng almusal. Siya naghahatid at sumusundo sa opisina. At kahit sa simpleng paglalakad lang papunta sa kantin, palaging nasa tabi niya. Parang bantay, parang partner. Pero higit doon, may halong genuine care sa bawat kilos. Charisse, kain ka muna oh. Niluto ko tong adobo kagabi. Ngiti ni Shemuel habang inaabot ang baon. Adobo na naman. Reklamo ni Charisse sabay kunot noo. Kahapon adobo rin, Shemuel. Parang walang ibang alam iluto. Napakamot si Shemuel sa batok pero hindi nagalit. Kasi yun ang gusto mo noong nakaraang araw, di ba? Sabi mo, craving mo ng adobo. Tapos ngayon ayaw mo na. Umirap si Charisse. Mood ko kasi iba ngayon. Sabi ni Charisse sa parang batang nagtatampo. Tumawa si Shemuel. Inilapit ang baunan kay Charisse. Sige, kung ayaw mo ako nalang kakain. Pero kapag nagutom ka mamaya, huwag ka magre-reklamo ha. Grabe ka. Sabay agaw ni Charisse sa baunan. Siyempre kakainin ko yan. Sayang eh. Napailing si Shemuel. Tinitigan si Charisse ng may ngiti. Alam mo, Charisse, parang bata ka talaga minsan. Ha? Ako? Hindi ah. Sabay subo ni Charisse habang nakasimangot. Tignan mo tong baby ko oh, parang ikaw yatang namamana ng ugali. Baka nga. Natatawan sagot ni Shemuel. Lalo na't araw-araw kong kasama ng mami niya. Napatawa si Charisse. Kahit hindi niya aminin, nasasanay na siya sa presensya ni Shemuel. Pag-uwi nila sa bahay, lagi itong tinitiyak na maayos ang lahat. Nilalagyan ng unan sa likod niya habang nanonood sila ng TV. Hinahaplos ang buhok niya kapag masama ang pakiramdam. Isang gabi, habang naglalagay si Shemuel ng hot compress sa likod niya, bigla siya nagreklamo. Aray Shemuel, mainit naman yan! Ay, sorry, kala ko sakto lang. Dito na lang sa may tagiliran. Sabay dahan-dahang nilipat ni Shemuel ang compress. Ayan, mas okay? Okay na. Bulong ni Charisse. Nakapikit habang nakasandal sa sofa. Alam mo, kung hindi lang kita kinaiinisan dati, baka na-inlove na ako sa'yo ngayon. Napangiti si Shemuel, hindi napigilan na mapahagik-hik. Di mabuti naman, kahit late yung in love part. Kapal na mukha mo. Napadilat si Charisse pero nakangiti din. Seryoso ako minsan ah. Seryoso din ako. Patagal na akong in love sa'yo. Napalingon si Charisse kay Shemuel. Seryoso ang tingin ni Shemuel. Shemuel, mahinang tawag ni Charisse. Pero tinakpan ni Shemuel ang labi niya gamit ang daliri. Huwag mo na sagutin. Hindi ko kailangan ng sagot ngayon. Basta gusto ko lang marinig mo. Tahimik si Charisse. Ilang segundo bago siya napangiti. Alam mo ba, Shemuel? Sabi ni Charisse habang hinahaplos ang tiyan niya. Minsan naiisip ko, kung wala ka siguro, ewan ko kung saan ako pupulutin. Siguro umiyak pa rin ako sa kanto. Hinawakan ni Shemuel ang kamay niya. Hindi ko hayaang mangyari yun. Hindi mo na kailangan mag-isa, Charisse. Hindi na ngayon. Napaluha si Charisse pero umiti. Salamat ha. Sa lahat-lahat.
Wala yon. Sagot ni Samuel sabay halik sa noo ni Charisse. Isa pa, cute ka kapag moody. Parang gusto kong pagbigyan lahat ng gusto mo. Talaga? Oo, kahit pa 12:00 ng gabi. Kapag gusto mo ng mango float o ice cream, lalabas ako. Napangisi si Charisse. Sige nga, gusto ko naman ka ngayon. Gabi na. Sabi mo kahit anong gusto ko pagbibigyan mo. Balik ni Charisse habang nakangisi. Ang daya mo. Natatawang sabi ni Samuel pero tumayo din. Sige na nga, pero sasamahan mo ako. Ayoko maglakad mag-isa. Hindi ako tatayo, pagod ako. Okay, fine. Bibili ako mag-isa. Pero kapag dumating ako, kailangan umiti ka ha. Wala nang tampo. Depende sa mangga. Sagot ni Charisse sabay tawa. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Samuel na pawis, pero may bitbit na plastic ng hinog na mangga at condensed milk. O ayan, baka sakaling umiti na yung prinsesa kong Moody. Yay! Napangiti si Charisse, parang batang tuwan-tuwa. Ang bilis mo galing mo talaga. Basta ikaw. Sagot ni Samuel, sabay tingin kay Charisse habang hinihiwa ang mangga. Kahit ilang moods pa yan, kakayanin ko. Habang kumakain, nagpatugtog si Samuel ng soft music sa cellphone niya. Tumawa si Charisse na makita kung gaano ka-focus ito sa paghahalo ng dessert. Para kang tatay na excited. Biro ni Charisse. Di dapat lang. Practice na to para sa baby natin. Natahimik si Charisse saglit. Tinitigan si Samuel. Baby natin Siyempre, anak natin yung Charisse, hindi lang sa'yo. Hindi na siya sumagot, pero ngumiti. Sa unang pagkakataon, parang gumana ang dibdib niya. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya mag-isa. Pagkatapos nilang kumain, nagtabi sila sa sofa. Inilagay ni Samuel ang kamay niya sa tiyan ni Charisse at marahan itong hinaplos. Alam mo, hindi ako makapaniwala na ganito ako kasaya ngayon. Sabi ni Samuel. Kasama ko pa yung pinakamakulit, pinakamoody na babae sa mundo. Pero ako pa rin ang pinakamasayang lalaki. Loko ka talaga. Sabi ni Charisse pero hindi na napigilan ng matawa. Loko, oo, pero totoo yung sinabi ko noon, hindi ako aalis. Nilingon siya ni Charisse. Tinitigan ang mga mata ni Samuel. Alam ko, at kahit hindi ko pa nasasabi ng direkta, salamat, kasi tinuruan mo akong magmahal. Ngumiti si Samuel, dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Charisse. Di mo kailangan sabihin, ramdam ko naman. Habang unti-unting sumasandal si Charisse sa balikat ni Samuel, dama niya ang katahimikan ng gabing yun. Isang kapayapaang matagal niyang hinintay. Makalipas ang ilang linggo, matagal nang iniisip ni Charisse kung kaya na ba niyang umuwi. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga magulang na minsang itinaboy siya. Ang parehong mga taong dati sandigan niya sa lahat ng bagay. Ngunit ngayong malapit na siyang manganak, tila may kung anong pumipilit sa kanya na magpatawad. O kahit bumisita man lang. Hawak-hawak niya maliit na bag habang nakatayo sa tapat ng bahay nila. Huminga si Charisse sa malalim bago kumatok. Bumukas ang pinto, si Tatay Romy. Napahinto ito, parang biglang natigilan. Ang mga mata nitong puno ng luha, agad na nakita siya. Charisse. Mahinang sabi ni Tatay Romy, nanginginig ang boses. Tay, tinig ni Charisse, halos pabulong. Agad tumakbo palabas si Nanay Chia, dalapan tuwalya sa balikan. Nang makita si Charisse, napahinto siya. Parang nanigas sa kinatatayuan. Pagkatapos ay unti-unting tumulo ang luha nito. Anak, ikaw ba yan? Halos pabulong na sabi ni Nanay Chia, nanginginig ang kamay habang lumalapit. Opo, Nay. Biglang tumakbo si Nanay Chia at niyakap si Charisse na mahigpit. Halos mapaluhod sa sobrang emosyon. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nasabi ko noon. Humahagulgol si Nanay Chia habang yakap ang anak. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, Charisse. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko dapat sinabi lahat ng masasakit na salita. Niyakap din siya ni Charisse, mahigpit. Nay, please, huwag na po kayong umiyak. Nanginginig ang boses si Charisse. Hindi ko rin po alam kung paano ko kayo haharapin. Pero araw-araw ko kayong iniisip. Lumapit si Tatay Romy at hinawakan ng balikat ang anak. Anak, patawad din.
Tuwing gabi iniisip namin kung nasan ka. Kung kumakain ka ba, kung nagpapahinga ka bang maayos. Umiling si Cherise habang pinupunasan ng luha. Naisip ko po, baka kailangan lang din ng panahon. Baka kailangan ko ring maintindihan na nasasaktan kayo, na natakot kayo sa kahihiyan. Huwag mong isipin yun, anak. Kahihiyan lang yun sa mga tao makikitid ang utak. Pero ikaw yung anak ko mabait. Ikaw yung pinagmamalaki ko. Sabi ni Nanay Cha, nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang tiyan ni Cherise. At siya ba yung apo ko? Ngumiti si Cherise, marang hinawakan ang kamay ng ina. Opo, Nay. Siya po yung baby ko. Siya yung dahilan kung bakit natuto ako maging matatag. Napaluhod si Nanay Cha at hinalikan ng tiyan ni Cherise. Apo ko, patawarin mo si Lola ha. Si Lola mo kasi naging makitid ang utak. Pero pangako, babawi ako. Tumulo rin ang luha ni Cherise. Nay, wag na po. Ang mahalaga nandito na tayo ulit. Anak, Sabi ni Tatay Romy habang pinipigilan ng paghikbi. nagsisisi talaga kami. Tuwing nakikita ko yung kwarto mo, parang laging may kulang. Laging tahimik yung bahay. Si nanay mo araw-araw umiiyak kapag gabi. Tay, Akala namin hindi ka nababalik. Akala ko hindi mo na kami mapapatawad. paano ko naman po hindi kayo mapapatawad? Sagot ni Cherise habang ngumiti kahit lumuluha. Kayo pa rin po ang magulang ko. Kahit anong mangyari, kayo pa rin yung tahanan ko. Niyakap siya ng mga magulang ng sabay mahigpit. Pagkatapos, inalalayan ni Tatay Romy si Cherise papasok sa bahay. Halika na anak. May niluto si nanay mong tinola. Alam kong yan ang paborito mo. Napatawa si Cherise. Tinola, anak ko na miss ko yan. Eh di kumain ka ng marami. Dati nagagalit ako pag nilalagay mo yung dahon sa kanin mo. Pero ngayon, gusto kong makita ulit yon. Tumawa si Nanay Cha habang pinupunasan ng luha niya. Umupo sila sa hapag. Habang kumakain, paulit-ulit ang mga kwento na nakaraan. Pero ngayon, mas magaan. Siyemel nga ulit ang pangalan mo. Ama ng bata, tama? Tanong ni Tatay Romy, maingat ang tono. Opo, Tay. Sagot ni Cherise habang inaayos ang pinggan. Mabait po siya. Siya po yung boss ko ngayon. Siya rin po yung tumulong sa akin nung wala akong matuluyan. Ngumiti si Nanay siya. Eh di mabuti. Opo, Nay. Nakangiting tugon ni Cherise. Alam ko po nagkamali ako nun, pero natuto ako. At ngayon, gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong maging mabuting ina. Inabot ni Nanay siya ang kanyang kamay. At nandito kami, anak. Hindi kami mawawala. Kapag nanganganak ka, kami ang kasama mo. Hindi ka na mag-isa. Hindi napigilan ni Cherise ang luhang muling tumulo. Salamat, Nay. Salamat po, Tay. Ang tagal ko pong hinintay marinig yan. Nagkatawanan silang tatlo ng kalaunan. Ang sarap ng feeling umuwi. Ang sarap din ang feeling na makita ka ulit. Sagot ni Tatay Romy. At higit sa lahat, alam naming may pag-asa pa. Bumuntong hininga si Cherise at gumiti. Promise po, babawi ako. Hindi lang bilang anak, kundi bilang ina rin. Para sa bibi ko, para sa inyo. Tumango si Nanay Cha, nakangiti habang lumuluha. Wala kang kailangang bawiin, anak. Kasi para sa amin, proud pa rin kami sa'yo. Nung nawala ka man, hindi nawala sa puso namin ang pagmamahal namin sa'yo. At doon, habang nagkukwentuhan at nagtatawanan, ramdam ni Cherise na muling nabuo ang tahanang minsan ay nawasak. Sa gabing yon, bago siya umalis, niyakap siya muli ni Nanay Cha. Mag-ingat ka, anak. Sabihin mo kay Shamel, salamat ha. At kung sakaling gusto niya pumunta ulit dito, bukas ang bahay na to para sa kanya. Opo, Nay. Sagot ni Cherise, nakangiti habang pinupunasan ang luha. Isasama ko po siya sa susunod. Lumipas ang mga linggo at buwan. Madalas nang dumalaw si Cherise at Shamuel sa mga magulang ni Cherise. Formal na rin nakilala ni Cherise ang parents ni Shamuel at mabait ito sa kanya. Nagkaroon na rin silang lahat ng family bonding, kaya naman sobrang saya lalo ni Cherise na makita ang pamilya ni Shamuel at pamilya niya na magkasama habang nagtatawanan. Hanggang sa dumating na ang araw na manganganak na si Cherise.
Maghapon ang nanginginig ang kamay ni Samuel habang naglalakad siya sa hallway ng ospital. Paulit-ulit niyang sinisilip ang pintuan ng DR, kinakabahan pero sabik. Lord, sana safe silang dalawa. Bulong ni Samuel habang pinipisil-pisil ang dalang rosaryong bigay ni Cherise noong 1 linggo. Sa loob, halos putla na si Cherise sa pagod. Paulit-ulit niyang hinahabol ang hininga habang pinapahid ang nurse ang pawis sa noo niya. Gusto man sumama ni Samuel sa loob pero ayaw ni Cherise. Ah! Samuel! Sigaw ni Cherise. Nasa labas si Samuel. Umiikot, hindi mapakali. Bakit ang tagal? Halos pasigaw na tanong ni Samuel sa nurse na dumaan. Sir, kalma lang po. Normal delivery po. Ginagawa nila lahat para safe si mom at baby. Sagot ng nurse. Lumipas ang ilang minuto at sa wakas, may narinig siyang iyak ng sanggol. Parang biglang nawala lahat ng kaba sa dibdib niya. Tumigil siya sa paglalakad at tulala lang na napangiti habang may luhang pumatak sa pisngi niya. Siya na yun. Mahinang sabi ni Samuel. Lumapit ang nurse, bitbit ang maliit na sanggol na balot sa pink na kupon. Sir, congratulations. It's a baby girl. Para siya nang hina sa tuwa. Halos hindi makapaniwala habang marahang kinuha ang bata at niyakap ito ng dahan-dahan. Ang liit mo. Pero ikaw yung pinakamagandang biyayang dumating sa akin. Bulong ni Samuel. Salamat, Charissa. Pagkaraan ng ilang minuto, pinapasok na siya sa kwarto kung saan nakahiga si Charisse. Pagod pero gising. Namumula ang mga mata nito, pero ngiti ang unang bumungad sa labi niya na makita si Samuel. Hey, mahina sabi ni Charisse, pausang boses. Okay ba siya? Lumapit si Samuel. Inilagay ang baby sa tabi nito. Perfect siya, love. Parang ikaw. Napahugulgol si Charisse. Grabe, Shem. Hindi ko alam kung matutuwa o maiiyak ako. Ang sakit kanina pero nung narinig ko yung iyak niya, lahat worth it. 5 taon ang lumipas mula nang ipanganak ni Charisse ang anak nila ni Samuel. At sa bawat taon, hindi lamang pagmamahal ang lumago sa kanilang dalawa, kundi pati ang mga tawanan, away at kalukuhan sa loob ng tahanan. Ngayon, sa araw muli ng kanilang kasal, parang bumalik lahat ng alaala. Ang simbahan ay puno ng puting bulaklak, at sa gitna nito nakatayo si Samuel, suot ang itim na tuxedo, mukhang kabadong bata. Kanina pa siya paikot-ikot sa harap, pinupunasan ng noo kahit malamig ang hangin ng aircon. Sa labas naman ng simbahan, si Charisse ay nakasuot ng simpleng puting gown na may mahabang belo. Hawak niya ang kamay ng anak nilang si Cassie, 5 taong gulang na batang babae na sobrang kulit at maldita. Ma, ang init! Reklamo ni Cassie habang humahatak sa belo ng nanay niya. Cassie, huwag mong hilahin yan. Sabi ni Charisse, nagpipigil ng tawa. Masisira yung belo ni Mama. Kasi ang tagal mo po. Iritadong sabi ni Cassie habang nakapout. Gusto ko na makita si Papa. Napangiti si Charisse. Aba, mukhang excited ka sa kasal namin ni Papa mo ah. Siyempre! Sigot ni Cassie sabay taas ng baba. Ako pa. Ako nga flower girl eh. Pero Mama, after nito ikaw pa rin magluluto ha. Kasi yung luto ni Papa hindi masarap. Cassie? Tawan-tawa si Charisse. Huwag mo sabihin kay Papa yan, baka maiyak yun sa altar. Habang naglalakad sila papasok sa simbahan, dahan-dahan tumugtog ang wedding march. Lahat ng mata nakatingin kay Charisse. At nang magtagpo ang mata nila ni Samuel, pareho silang napatigil. Pagdating sa harap, kinuha ni Samuel ang kamay ni Charisse mula sa anak nila, sabay kindat kay Cassie. Thank you, baby girl. Ang ganda ni mama mo, no? Medyo, sabi ni Cassie sabay irak. Pero mas maganda pa rin ako. Natawa ang mga ninong at ninang pati ang pari na pangiti. Aba, confident si baby. Ngumiti si Charisse, sabay halik sa noo ng anak. Oo na, ikaw ng pinakamaganda anak. O sige na, upo ka na sa lola mo. Habang nagsisimula ang misa, hindi mapakali si Samuel. Paulit-ulit siya napapatingin kay Charisse. Pagkatapos ng seremonya, dumating ang pinakaaabangan, ang palitan ng mga pangako. Eto na tayo.
Sabi ni Shemuel habang nakangiti. Alam mo, love, ilang beses ko nang inisip kung paano ko sasabihin nasa puso ko. Pero hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Noon, muli kita makita, lasing ka pa. Akala ko noon, isang gabi lang yun. Pero, Diyos pa lang may plano. Ginamit niya yung isang pagkakamali para maging dahilan ng pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Napatakip ng bibig si Charisse. Tumutulo na ang luha habang nakikinig. Charisse, Patuloy ni Shemuel. mahal kita hindi dahil sa anak natin, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw yung babaeng matapang, maldita pero may pusong marunong magmahal kahit nasaktan. At kahit maldita ka pa rin hanggang ngayon, Huy! Sabat ni Charisse pero natatawa. kahit maldita ka pa rin, Sabi ni Shemuel habang nakangiti. mahal na mahal kita. At kahit paulit-ulit kang magalit, kahit itapon mo pa yung tsinelas mo sa akin, hindi ako alis. Kasi dito ako, para sa'yo at sa anak natin. Halos lahat ang bisita ay napaluha. Kabilang na si Cassie na kunwari ay inis. Mama, si Papa umiiyak, nakakahiya. Bulong ni Cassie. Ngumiti si Charisse. Okay lang yan, anak. Pagmahal mo kasi, minsan umiiyak ka sa sobrang saya. Nang si Charisse naman na magsalita, marahan niyang hinawakan ng kamay ni Shemuel. Alam mo, Shem, kung babalikan ko lahat ng pinagdaanan ko, siguro hindi ko alam kung paano ko nalampasan kung wala ka. Sa lahat ng pagkakataon gusto ko na sumuko, nandyan ka. Tahimik ka lang, pero ramdam ko. Yung mga gabing umiiyak ako, yung mga araw na masama ang loob ko, lagi mo akong pinapatawa. Hindi mo man ako sinasabihin na maraming I love you, pero pinaparamdam mo. Lumapit siya ng bahagya, tinapik ang dibdib ni Shemuel. Dito ka palagi, sa puso ko. Nagpalakpakan ng lahat. Yee! Mama! Papa! Mag-kiss na kayo! Natawa ang lahat, pati pare. Sige, bata na mismo nagsabi. You may now kiss the bride. Dahan-dahan lumapit si Shemuel at hinalikan si Charisse sa labi. Sa likod nila, nagtatakbo si Cassie. Naghahagis ng petals kahit tapos ng seremonya. Yay! Tili ni Cassie. Teka mama, pwede ba next time ako naman ang ikakasal? Ang aga mo naman magplano. Sabi ni Charisse sabay buhat sa anak. Mag-aral ka muna. Kasi gusto ko ng gown. Sagot ni Cassie sabay pout. Tumawa si Shemuel, hinaplos ang buhok ng anak. Baka ka talaga sa mama mo, ma-attitude. Papa! Reklamo ni Cassie. Hindi ako attitude, confident ako. Ay, nako. Sabi ni Charisse sabay tawa. Maldita talaga tong anak mo. Eh di masaya. Sagot ni Shemuel. At least may dalawang maldita akong minamahal. Pagkatapos ng kasal, tumuloy sila sa simpleng reception sa garden. May mga ilaw na nakasabit sa puno, malamig ang simoy ng hangin, at nakatayo si Shemuel sa gitna habang pinagmamasdan si Charisse na kinakausap ang mga kaibigan. Lumapit si Cassie sa ama, kumakain ng cake. Papa, gusto ko rin ng ganitong party sa birthday ko. Ah, sige. Sabi ni Shemuel. Pero ikaw magugas ang pinggan pagkatapos Ayoko nga. Sagot ni Cassie sabay tawa. Nang lumapit si Charisse, nilagay ni Shemuel ang braso sa baywang ni Charisse. Masaya ka? Tanong ni Shemuel. Oo naman. Parang anggan sa pakiramdam. Parang lahat ng sakit doon, napalitan ng ganitong saya. Tama lang yan. Sabi ni Shemuel. Kasi deserve mo to, Charisse. Deserve mo yung taong hindi lang magmamahal sa'yo, kundi pipiliin ka araw-araw. Niyakap siya ni Charisse sa mahigpit. Salamat, Shem. Salamat sa pagtitiis sa mood swings ko noon. Sa pagluluto mo ng sabaw kahit hindi masarap. Sa pag-aalaga mo sa akin nung buntis ako. Worth it lahat. Sagot ni Shemuel. Kasi tignan mo, ito tayo ngayon. Sumingit si Cassie. Ako, Papa, worth it din ako? Napahagalpak ng tawa si Shemuel. Ikaw pa. Ikaw ang pinaka-worth it sa lahat. Kumapit si Cassie sa leeg ni Shemuel at tinalikan nito sa pisngi. Love you, Papa! Love you too, baby girl. Sabi ni Shemuel. Pero love ko pa rin si mama ng konti lang Papa! Kunwaring galit si Cassie. Dapat ako una.
Tawa ng tawa si Charisse, halos hindi na makapagsalita. Sabi ko na nga ba, maldita talaga tong anak natin. Parang ako doon. Oo, pero mas cute eh. Sabi ni Shemuel sabay kindat. Pero ikaw pa rin ang pinakamaganda, Charisse. At sa gitna ng tawanan, sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw, nagyakap silang tatlo. Ang dating pagkakamali ay naging simula ng totoong pag-ibig. At sa araw na yon, sa gitna ng halakhakan at musika, tuluyang natupad ang pangako ni Shemuel na aalagaan, pagsisilbihan, at mamahalin niya ang kanyang asawa, anak, at ang mga susunod pang mga anak nila. Ang aral ng kwento ay tungkol sa pagpapatawad, pagtanggap at tunay na pag-ibig. Minsan nagkakamali ang tao, ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala na siyang karapatang bumangon at mahalin muli. Ipinapakita ng kwento ni Charisse at Shemuel na sa kabila ng pagkakamali at kahiyang pinagdaanan, may pag-asa pa ring magsimula ng panibagong buhay. Ang pagmamahal ay hindi perpekto. Ito ay puno ng pasensya, pag-unawa at sakripisyo. Sa dulo, natutunan ni Charisse na hindi mahalaga ang nakaraan kung may taong handang tanggapin at ipaglaban siya, kasama ng anak na naging simbolo ng bagong simula. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Sa gitna